Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction o opinion itong post ang balita ngayon. Title: Alam ko kung anong hawak sa inyo. Senator Cayetano sa magkapatid na tulpo. Nagbitaw ng matinding payag si Senator Alan Peter Cayetano laban kina Senator Erwin Tulfo at broadcaster Rapi Tulfo habang muling ipinagtanggol ang kanyang mga isinusulong na isyu kaugnay ng flood control. Sa isang talumpati, sinabi ni Cayetano na nahihirapan siyang igalang ang magkapatid na Tulfo dahil umano sa mga bagay na alam niya tungkol sa kanila. So ito ang payag niya. Si Erwin at saka si Rapi, paano ko rerespetohin? Alam ko kung sino kayo at anong ginagawa ninyo. Alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos araw-arawin nyo ako sa media. Hinamon din ni Cayetano ang mga Tulfo sa isang pampublikong debate at iginiit na dapat itong umiikot sa mga usaping may kinalaman sa katotohanan, flood control projects at mga kontrakto. Ito ang hamon. Magdebate tayo! Sabihin ninyo ang topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng mga kontraktor. Ayon kay Cayetano, hindi dapat inililihis ang usapin sa mga paksang walang umanong kinalaman sa mga pangunahing isyong kinakarap ng bansa. Sabi niya, huwag tayong magdebate kung ano-anong gusto niyong topic na nililihis ninyo lang ang mga nangyari. Bago ito, binanggit din ni Cayetano na kung may nais siyang isumbong o ilapit sa media, mas pipiliin umano niyang lumapit kay Ben Tulfo kaysa kina Erwin at Rapi Tulfo. Ang payag ay bahagi ng nagpapatuloy na bangayan sa Senado at ng usaping may kaugnayan sa flood control funds at mga aligasyon ng katiwalian sa ilang proyekto ng pamahalaan. Agree ako dito. Mas believe ako kay Mr. Ben Tulfo. Yun ang may paninindigan. Sayang at hindi nanalong senador si Ben Tulfo. Kahit kapatid niya, binabatikos niya. Grabe ang paninindigan ni Mr. Ben Tulfo. Ipabitag. Ipabitag nyo. So ngayon, sa Facebook Live din, tinawag niya itong si Erwin Tulfo, tinawag ni Senator Cayetano na tuta siya ni Lacson. Ito naman si Rapi Tulfo at Tito Soto ay tuta ng Malacanang. So, grabe na nga talaga ang bangayan sa salita. Anyway, bahala lang. That's part of democracy. Bangayan sa salita, no? So, binabatikos kasi nila si dating SP. Excuse me. Dating SP Cayetano na mahina daw siya sa katotohanan, mahina daw siya sa batas, kaya palagi lang nagpe-Facebook Live. Oh, what's wrong with Facebook Live? Ako nga, mas gusto ko, nagsasalita araw-araw si SP Cayetano sa kanyang Facebook Live dahil napakadaling intindihin ang kanyang mga sinasabi. Gusto nyo talagang i-reach out ang mamamayang Pilipino through Facebook Live. Ang mga kalaban niya sa politika, natatakot. Sa dami kasi ng nanonood kay Senator Cayetano, once nga nag-Facebook Live yan, maraming nanonood, isa na ako, maraming nagla-like at nag-comment sa kanyang Facebook Live. Oh, ito ngayon. Kakagatin ba ng magkapatid na Tulfo yung debate? Palagay ko, mapapahiya sila nito eh. Kasi, ang debate, parang ano yan eh, parang
balitaktakan ng mga abogado sa trial. Kailangan yan ng isang abogado, yung marunong kang makipagdebate, kasi sa trial, kailangan mong sirain ang testimonya ng witness o yung kalaban mong abogado. Kaya marunong si Senator Cayetano ng debate sa kanyang pagiging abogado. Katulad din ni Senator Marcoleta. Dahil abogado siya, kung magsalita, makikita mo, walang isisilbi. Hindi magsisilbi talaga si Lacson pag nagkakasagutan sila ni Senator Marcoleta. Well, anyway, speaking of Senator Marcoleta, ipagdasal po natin ang butihing senador natin ito. Kasi, maugong ng balibalita na lalabas na ang warrant of arrest niya. Grabe na talaga pag matuloy na ito. Papaano ka magkakaso ng plunder na yung perang kini-question nila hindi naman galing sa gobyerno? Campaign donation ng mga private individuals. Ganun po. Kaya wala na, hopeless na talaga ang Pilipinas. Pag naisyuhan nila ng warrant of arrest si Senator Marcoleta at ikukulong, wala na. Wala nang pag-asa sa administrasyong ito. Mabuti na lang at kalmado lang ang si Senator Marcoleta, kalmado lang din ang iglesia na ang response is yes, I will peacefully surrender pag may warrant of arrest ako. Kasi posibleng lalaban ang iglesia eh. Kailang ayaw nila ng ganun. Dito mo makikita ang pagiging law-abiding citizen ng mga members ng iglesia. At lalo akong sasaludo kay Senator Marcoleta at sa lahat ng mga members ng iglesia sa desisyon niyang ito na he will peacefully surrender, magpakulong siya kung mayroon na siyang warrant of arrest. Wow. Sige lang po, Senator Marcoleta. My Diyos po, God is watching us from a distance. If God is with us, who can be against us? Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Kung ang natagaan og sin. Salamat kayo gitagaan mi among ato. Balay. Una ni ang itsura sa iyang balay. Maabot na gyud. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop ni angkol sa tagaan na Mugiro. So iyero niya gibutangan lang og mga silupin ug apan ang silupin na ay tubig oh. Tungod kay gatuluan naman ug ang diri kuan lang gyud trapal lang ang ilang atop. Maupod ni ang ilang atop dinhi sa gawas nga bahin sa ilang abuhan. So gikuan lang unya dinhi lang sa iyot ang ilang lutuanan. Diri lang sa gawas nga bahin ang mga galon, langgana. So lisod gud ang ilang pagpuyo. Pasin. Unsay mong mesulti ante nga gitagan mo og sin? Salamat sa Ginoo kay tagan mi sin nga panalangin. Nga makaatop na gid mo. Makaatop gid mi. Pila na katuig ante ang inyong balay nga nagantos mo sa ulan? Pila na ni katuig? Pila na ante katuig? Pulo. Napulo na katuig. So lisod gid ante ang inyong kahimtang ba? Oo. So salamat kayo ante. Salamat sa nakin. Nyamo yato.
panahon. Ah.